Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman tayo sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang dating barangay tanod ang binaril ng isang lalaki sa Iloilo City. Cecil, ano na ang naging dahilan ng kanilang away? Connie, ilang araw bago ang insidente, nakasagutan daw ng biktima ang nanay ng sospek. Kaya tingin ng mga taga roon, paghihiganti ang motibo sa pamamaril. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Hagip sa CCTV ang sakitan ng dalawang lalaking yan sa Molo District sa Iloilo City. Maya-maya, makikitang naglakad pa atras ang lalaking nakaputi na may dugo na sa kanyang damit. Tinutukan na pala siya ng baril ng lalaking kaaway niya. Hinabol pa siya ng lalaki hanggang sa matumba siya. Pagkatapos, tumakas na ang lalaking may bitbit ng baril. Dinala sa ospital ang biktima na dating barangay tanod dahil sa tinamong tama ng bala sa tadyang at tiyan. Sumuko naman kalaunan sa mga pulis ang lalaking namaril sa kanya. Ayon sa mga taga roon, posibleng paghihiganti ang ugat ng away dahil nagkasagutan daw ang biktima at ang nanay ng sospek ilang araw na ang nakalilipas. Ipinatawag sa barangay ang dalawa pero hindi humarap ang biktima. Base naman sa pahayag ng sospek, sumuko siya dahil handa siya makipag-usap para maipagtanggol ang kanyang sarili. Wala pang pahayag ang biktima. Nahulog sa isang bangin ang isang truck sa Carcar, Cebu. Base sa investigasyon, bumangga sa tindahan sa gilid ng kalsada ang truck na may kargang mga manok. Doon na raw ito nahulog. Sugatan ng truck driver at kanyang helper, pati ang 12 anyos na anak ng may-ari ng tindahan. Paliwanag ng driver sa pulisya na walan siya ng preno. Inihahanda na ng mga pulis ang reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Nagpositibo sa typhoid fever ang mahigit 20 residente ng Barangay Gunting sa Barili, Cebu nitong Enero. Ayon sa kapitan ng barangay na isa sa mga nagpositibo, nakaranas ang ilan nilang residente ng lagnat, pananakit ng tiyan at katawan. Sa 27 nagkaroon ng typhoid fever doon, edad 4 daw ang pinakabata. Ipinagutos na ng lokal na pamalaan na alamin ang sanhi ng pagpositibo ng mga residente sa sakit. Bakterya ang pinagmumulan ng typhoid fever, kaya isa ang kontaminasyon sa tubig sa mga tinitingnang dahilan ng mga otoridad. Planong bigyan ng LGU ng chlorinated water ang mga residente para masigurong malinis na tubig ang kanilang maiinom. Femery Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.